choice si Roxy kundi kailangan niyang isama ang kanyang anak sa family dinner ni Doc Kevin dahil busy ang kanyang ate Rhea sa kanyang kaso at wala siyang mapag-iwanan nito. Napipilitan naman si Doc Kevin na isama ang bata kasi wala ito sa kanilang plano. Sa kanilang pagdating sa restaurant, ipinakilala kaagad ni Doc Kevin sa kanyang mga magulang si Roxy at nagtanong ang ama ni Doc Kevin kay Roxy kung kaano-ano niya ang bata na kasama niya. Ang sabi ni Roxy na anak niya ito. Nung graduate siya ng senior high na buntis siya. She is a single mother by choice. Ang sabi ng ina ni Doc Kevin na walang problema sa kanila kung isa siyang single mother. Ngunit makikita mo sa kanilang reaksyon na hindi nila nagustuhan si Roxy para sa kanilang anak dahil isa itong single mother. Nagtanong ulit ang ama ni Doc Kevin kay Roxy kung kapatid ba niya si Rhea. Ang sagot ni Roxy na oo, kapatid niya ito at tumaharap ang kanyang ate Rhea ngayon na isang kaso na muntik itong gahasain ni Dr. Max. Kilala naman nila si Dr. Max at dinipinsahan pa nila si Dr. Max na hindi gano'n na klase na doktor si Max. He is very gentleman at very friendly pa ito. Yung mga babaeng nagrireklamo sa kanya ay pera lamang ang habol nito. Pero hindi niya itinutukoy si Rhea dito. Ang sabi ni Roxy na hindi talaga sila gano'n na klaseng babae na mukhang pera. Patutunayan nila na nagsasabi ng totoo ang kanyang ate Rhea. At haharapin nila si Dr. Max kahit sino pa yung nagtakip sa kanyang mga kalukuhan na kanyang tinutukoy nito ang mga magulang ni Doc Kevin. Sinabihan ni Doc Kevin ang kanyang ama na tumigil na ito, kaya umorder na sila ng mga pagkain. Ngunit biglang nawala si Riley sa kanilang upuan at nakagawa na pala ito ng kasalanan sa isang waiter dahil nabangga ni Riley ang waiter at natapon sa kanyang pagmumukha ang pagkain na dala nito. Humingi ng sorry si Roxy sa waiter sa kalukuhan na ginawa ng kanyang anak. Nahihiya ng gusto si Doc Kevin sa iskandalo na ginawa ni Riley dahil sigurado siya nito na madidisappoint ang kanyang mga magulang. Gayon pa man sa kanilang pag-uwi sa bahay, sinabihan ni Doc Kevin si Roxy na hindi talaga dapat nila dalhin si Riley doon. Yun tuloy nakagawa ito ng iskandalo sa restaurant. Ang sabi ni Roxy na wala talaga siyang mapag-iwanan ni Riley. Lahat sila ay busy. Ano ba ang kanyang gusto na iwanan na lamang niya ang kanyang anak na mag-isa sa bahay nila? Ang sabi ni Doc Kevin na ang plano nila na unti-unti nilang ipaliwanag sa kanyang mga magulang ang kanyang sitwasyon at huwag nila ito bibiglain. Ang sabi ni Roxy kung bakit papaunti-unti pa nila na doon naman ito papunta. Okay na rin sa kanya na nakita niya ang kanilang reaksyon kay Riley na makikita niya kaagad kung matatanggap pa siya nito. Mas mabuti nga na magpakatotoo sila at hindi sila nagsisinungaling. Ang mahalaga naman ang kanilang relasyon kaysa matatanggap siya ng kanyang mga magulang. Pero hindi nagustuhan ni Doc Kevin na binigla nila ang kanyang mga magulang dahil para sa kanya, mahalaga ang opinyon ng kanyang mga magulang. Nagagalit na nga ng husto si Roxy sa mga sinasabi ni Doc Kevin at nagtanong siya nito, yung opinyon nila na tungkol sa kanyang ate, yung opinyon nila na huwag na nila ituloy ang kaso ni Dr. Max, value pa rin pa ito sa kanya at pakikinggan pa rin ba niya ito? Hindi niya nagustuhan ang mga sinasabi ng kanyang ama. Nakiusap si Doc Kevin at saka na lamang nila ito pag-usapan. Ang galit na sabi ni Roxy na ngayon na nila pag-usapan ito para matapos na nila ito kaagad. Hindi na pinatulan ni Doc Kevin ang galit ni Roxy at umalis na siya nito kaagad sa bahay ni Roxy. Kaya huwag natin palalapasin ang kapanapanabik na mga tagpo sa High Street. Kung bago ka pa channel ko, don't forget to like, subscribe, and click notification bell para palagi kang updated sa mga videos in-upload ko. Thank you for watching and God bless to everyone!